Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. So ngayon guys, pupunta po tayo sa Philippine Embassy. Ayan, so kukuha po ako ng Special Power of Attorney or yung SPA. Ayan po. So dahil nandito po ako sa Japan. So mamaya guys, paliwanag ko po sa inyo kasi ang SPA po kasi iba't iba po ang madalas na kung bakit tayo kumukuha, ano po yun. So marami po akong itatanong po doon guys. At mamaya rin po, update ko po sa inyo lahat-lahat. Yan po. So ngayon is pabahay pa po kami. Nasa Gifuken po kami. So nasa mga 1 hour po yung biyahe namin. Kaya let's go guys. At syempre guys, kasama ko rin po ngayon ang isa po na witness natin. Ayan. So kailangan po ng witness. So yun guys, andito na po kami ngayon, nag-park po kami guys. So may bayad po ito. So maya update ko lang po ito guys kung magkano lahat ang nabayaran po sa parking area. Ayan. So dito kami sa labas na guys na nag-park. Hindi kami yung sa mismong mga loob-loob ng building talaga. Ayan, dahil may kasama po kaming bata guys. Ayan yung aking pamangkin. Ayan, dahil may bantay-bantay na apo si mama. Ayan po. Yan yung pagkagawa. So, magiging 3 hours later. So yun na guys, nakauwi na po si Kindness sa bahay. So dito ko na lang po lahat-lahat ipaliwanag sa inyo dahil may kasama po akong aking pamangkin. Ayan, so nagmamadali po kami at higit sa lahat may pasok pa po sa work ang aking asawa. Ayan, so gusto ko rin po ngayon sa inyo na i-share po sa inyo guys. So dito guys, sa pagkuha ng SPA sa mga nagpaplano po na kukuha. So marami pong mga paraan sa pagkuha ng SPA. Yung iba naman guys, may dala na po tayong mga yung mga letter na po talaga guys, talagang nagawa na siya. So pupuntahan na lang natin, dadalhin na lang natin sa embassy para permahan doon. Ayan. So yung case ko naman po guys is wala pa po talaga akong ginawa na special power of attorney. So talagang sa mismong Embahada po ng Pilipinas or Philippine Embassy ng Nagoya po ako kumuha ng form. Ayan. So, sa pagkuha po ng SPA guys, para hindi po kayo maguluhan, depende po kasi sa gusto niyo po na kunin na SPA. Ang sa case ko po is, yung lupa ko sa Pilipinas ay binibenta ko po siya. So, ang titulo nun ay nakapangalan po kay Kindness. Ayan. Sa akin po siya nakapangalan guys. So, wala ako doon sa Pilipinas. Kaya yung kapatid ko ang magpa-process lang lahat-lahat, mag-receive ng bayad, at lahat-lahat po guys kasi may buyer na po siya. Ayan. So siya po lahat ang mag-asikaso, mag-process, lahat-lahat na po yun guys. Kaya need ko po kumuha ng special power of attorney. Ayan. So ngayon guys, gusto ko po rin i-share sa inyo kung paano po tayo kukuha sa ating Embahada ng Pilipinas. Ayan. So since nasa bansang Hapon po ako guys, ako po ay nabilong sa Nagoya Philippine Embassy. Dahil 3 po yung ating embahada dito. May Tokyo, Osaka, at Nagoya. Ayan, so since nabilong ako sa Nagoya, ayan, so doon po tayo pupunta. Kung saan po tayo sakop. Yan po guys. So, kailangan pa bang, kung magtanong kayo guys, kung kailangan pa ba tayong magpa-appointment? Yes po, kailangan pa po. Hindi ko po alam guys kung ina-allowed po nila ngayon yung walk-in, yung wala ka pong appointment. Pero siguro naman pwede rin kayong tumawag sa tanggapan na po ng ating embahada para bago kayo pumunta, malaman din natin yung buong detalye. Ayan po. So, since ako ay lucky dahil nakakuha po ako guys ng agad-agad na appointment natin doon. At pagdating natin doon, hahanapan nila tayo kung may talagang appointment po tayo. Ayan. So, ipakita lang po natin sa ating email address o ano po man yung binigay na atin na mga Gmail account or ano po man yung ibigay natin sa kanila guys para ma-receive natin ang ating appointment agad-agad na schedule po guys. Ayan. So ngayon guys, nagpunta na po ako guys at higit sa lahat gusto ko po na sabihin pala sa inyo na katulad ko po guys, ang case ko po ay may buyer na po ako ng lupa sa Pilipinas.
So, kapatid ko po ang mag-process. Ngayon, kailangan din po pala dito, sa nakita ko sa form, so, doon mismo sa kanilang website po ng Philippine Embassy, may nakalagay po doon ng mga requirements nila. Ayan. So, ang dalhin nyo lang po guys is, ipa-xerox nyo po yung inyong passport. Yan. So, 2 kopya po guys, yung may pirma po na pasaporte ninyo. Ayan, so 2 pong kopya para hindi po kayo labas-pasok sa embahada, para dire-diretso po yung process natin. Tapos, higit sa lahat, magdala kayo ng Xerox copy po or ID Xerox copy ng inyong kapatid or sino man po na katulad ko po sa akin, brother ko po ang pinagawan ko po ng SPA. Kaya kailangan nyo po magbigay ng kanilang Xerox copy ng valid ID nila sa Pilipinas. Ayan po. So kung magtatanong kayo guys, paano po iyon? So pwede naman guys through na kahit saan man na messenger, ipasa nila at ipa-Xerox copy nyo na lang po. Ayan. So sa form kasi nila guys, ipakita ko yun po sa inyo. May nakalagay po na 2 witness. Ayan. So may 2 witness guys. So ang ginawa ko po, kaya ko po sinama, isa sa dahilan sinama ko po ang aking mother-in-law, ayan, tsaka yung aking asawa para sila po yung magiging witness ko dahil 2 nga po ang kailangan. Ayan po. So, nung nakarating na ako doon sa embahada, nagtanong ako kasi natapos na ang lahat-lahat ng proseso. Ayun, tinanong ko talaga kung bakit hindi na sila pinapirma yung witness ko, di na raw po kailangan. Ayan. So, sana guys, kung alam ko lang din, sana hindi ko na lang po rin sinama si mama dahil nga po may binabantayan yung binan ko na po. Ayan po. Siyempre nanigurado po tayo guys kasi medyo malayo-layo din po yung magbiyahe tayo papunta sa embassy. Ayan po. So, at saka higit sa lahat, yung asawa ko nakatulog pa. Kung pwede naman pala na ako lang ang pupunta. So, yun pong advice ko sa inyo guys kasi kung pwede, tatawag muna kayo sa embahada. Tanungin nyo lang po muna kung kailangan pa ba ng witness. Ayan. So, depende po yata sa sitwasyon. Dahil naranasan ko rin pong kumuha noon ng SPA din po para sa aking sister sa Pilipinas para siya yung magdala sa aking anak. Ayun. So, hinanapan ako ng 2 witness noon. So, ganun din. Akala ko lahat-lahat ganun. So, hindi. Depende siguro sa sitwasyon guys. So, kung nag-alala kayo, kung wala kayong mga kasama sa witness at depende po kung ano po yung mga kailangan nyo pong gawa ng SPA sa ating embahada, try nyo muna guys na mas mainam tumawag po muna kayo sa ating tanggapan para hindi po tayo pabalik-balik sa pag-process natin ng ating mga papeles doon sa embahada. At higit sa lahat, 1 beses lang po tayo makapag-absent sa work. Ayan. So, isa yun guys sa mga na-share ko po ngayon guys kasi para maging aware din po ang lahat kung ano po yung mga kailangan. At higit sa lahat guys, may nakalagay doon na may bayad siya na sa processing. Ayan. So, may mga regular processing. Ayan, papakita ko po sa inyo ngayon kung ano po yung mga regular processing nila. Yan po. So, yan po ang mga nagkakahalaga sa yen siya. Yan. So, may mga sinasabi nila na express. Ayan. So, nagdala rin po ako ng letter pack, guys. Kasi nga po, ipapadala pa siya sa ating bahay. So, yun po rin po ang pagkakaalam ko. So, actually, guys, pwede rin po talaga mangyari yun. Yun po talaga ang dapat. So, pwede naman din pala, kung umaga po kayo, guys, na pumunta doon sa embahada, agad-agad, after lunch po, pwede nyo palang makuha agad ang ipapagawa ninyo na SPA. Ayan. So, yun po ay nagkakadeferensya din sa serbisyo nila, sa bayad din po. Ayan. So, mas mainam po guys na kunin ko na lang agad kasi nga po may uuwi po sa Pilipinas, kaya pinadala ko agad at nang makarating agad naman sa ating bansa. So, ayan po guys. So, mas mabuti po na kung pupunta po tayo ng Embahada ng Pilipinas, umaga pa lang po guys, punta na po kayo doon para kung sakaling man gusto nyo makuha yung ano man po yung mga ipaprocess natin doon, lalo na sa Special Power of Attorney,
kung po pwede guys, maaga kayong pumunta para agad-agad makuha nyo rin at madala nyo rin po agad ang inyong mga ipapagawang special power of attorney. Ayan. So, yung letter pack ko po guys, hindi ko na po siya nagamit. Ayan. So, actually, may bayad talaga. Binili ko siya. 520 yen. Ayan. So, sa mga hindi na po kung kaya po na maghintay, hindi naman po nagmamadali, ayan po. Kailangan po yung letter pack ninyo. Tapos sulatan nyo po guys ng address din nyo agad na para dire-diretso rin po kayo sa pag-process. Ayan. Dahil yun po ang paglalagyan ng inyong SPA kapag matapos na po ang lahat-lahat na proseso nyo sa embassy. At ipapadala nila yun. Ayan guys. So sa akin naman, dahil kinuha ko agad, hinintay ko na, nag-lunch pa kami, doon na lang kami lahat-lahat. Yan po. So, kaya medyo napalaki rin po yung bayad ng aking parking area. Ayan, so update ko po kayo guys kapag mga city po talaga. Ayan, so medyo may kamahalan talaga ang parking area doon. Ayan, so kung kaya nyo po na mag-train lang po kayo dahil malapit lang din naman po ang embahada natin sa mga sentro po ng Japan. Ayan, so pwede po siya mag-train. Pero kung gusto nyo naman na magsasakyan, ayan, so share ko po sa inyo. Nag-start kami siguro siguro nasa mga 9 kami nag-parking, tapos umuwi kami ng mga 1 PM. So, nakabayad ako ng almost 3,000 yen sa parking area lang po yun, guys. Ayan. So, at least, kung po pwede, guys, mas mainam po na ito po yung pinaka-advice ko talaga bago po kayo guys na magpunta sa embahada. Kung may mga katanungan kayo para dire-diretso, kailangan nyo po na tumawag muna po sa ating tanggapan. Kung kailangan pa ba ng witness, kasama pa ba ang witness, kailangan pa ba ng pirma ng witness, ayan. Tapos huwag kalimutan, muli, ulitin ko po, magpa-xerox po na inyong passport at dalhin ang inyong pasaporte at xerox copy ng valid ID ng inyong kung yung brother or sino man yung paggagawa natin ng SPA. Ayan. At sa lahat guys, may ibibigay sila na form doon sa embahada kung wala tayong ginawang mga SPA pa, yung mga talagang kailangan ng buong detalye. Kung wala pa tayo nun guys, doon tayo mismo sa kanila, sa Embahada ng Pilipinas. Yung form po guys, ay may dalawang ibibigay po sila sa inyo. So yun po ay fill upan nyo guys. Napakasimple lang naman po. Pangalan nyo po, tapos kung married, single, and then yung saan tayo nakatira, yan po. Tapos, pangalan ng SPA natin, yung ating brother ba or sino man. Tapos, yung address niya po sa Pilipinas. At syempre, sa babang baba rin guys, ihanda nyo na rin po yung reason kung bakit siya po ang yung brother ko, katulad ko po, yung brother ko po, ang aking ginawan po ng SPA, kumbaga, kung ano po yung purpose, ayan, kung ano po yung purpose natin sa paggawa ng special power of attorney para sa aking kapatid, ayan. So, sinabi ko na po lahat-lahat dun guys, sinulat ko po, para at least guys, maka-ready na rin po kayo, ayan. So, sinishare ko po sa inyo guys, para doon, tuloy-tuloy po yung lakad ninyo at makauwi po tayo ng maaga. Ayan. At higit sa lahat guys, kailangan po ng ating signature. Ayan. So sa signature po guys, kapag nagsusulat po tayo ng form doon, wag niyo po muna ang pipirmahan. Pero sasabihin naman nila yun guys, kasi gusto nila pumirma po tayo mismo sa harap nila. Ayan. So bawal na bawal po siya na pirmahan mo agad. Ayan. So sulatan mo lang yung buong detalye, yung pirma na nasa pinakahuli po talaga guys. Kasi gusto ng ang ating tanggapan ng embahada na nasa harap po tayo sa kanila magpirma. Ayan. So, sana guys, naliwanagan po kayo sa aking kung paano po tayo kumuha ng special power of attorney sa ating embahada ng Pilipinas. Ayan po. So, thank you for watching guys at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Kindly Chef W po ng Japan. Yoroshiku onegaishimasu po. Bye!